Magandang gabi po sa lahat ng mga makikinig ng salita ng ating Diyos na nasa langit. Palain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Patuloy tayong mananalig sa Panginoon, magdarasal tayo. Lord, sa araw na to, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, malayang kumilos ang banal mo Espiritu sa lugar na to. Puspusin mo ako, puspusin mo lahat, mga nakikinig yung mga ng iyong salita, Panginoon. Naway tumimo sa aming mga puso at isipan. Hindi po namin makalimutan to sapagkat isusulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa aming mga puso at isipan. Upang makilala ka namin ng lubusan, malaman namin ang iyong banal na salita, kung paano ka namin sasambahin, pasalamatan, dadakilahin. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po pag-uusapan natin ang nakapropesiya na nangyayari ngayon sa buong mundo, kung bakit napakagulo sa iba't ibang lugar, halos sa buong mundo. So, naalala nyo pa ba ang mga naipost ko yung mga video tungkol sa huling araw? Paliligiran ng mga kaaway ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Dito ay maaaring maraming tatalikod sa alliance ng bansang Israel, tulad sa NATO. So ito ay maaaring mangyari at maaaring umanib sa ibang kalaban ng Israel. At dito mangyayari ang sinasabi ng Biblia na paliligiran ng kanyang bayan. Hindi pa nangyayari ito. Lalabas ang Antikristo at siya ang magiging peacemaker sa buong mundo, kunwari. Pero sa bandang huli, siya rin ang magpapalala nito, na siyang ikagagalit ng ating Diyos. Ang mga tunay na nagmamahal sa Panginoong Diyos kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. So huwag po kayong matakot kung kayo'y gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, sumusunod sa ating Diyos, sumasamba kayo sa mamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Nakikita sa inyong buhay, huwag po kayong matakot. Kahit pa magkaroon po ng mga maraming gera o nuclear war o anumang lindol ang dumating na napakalakas, ililigtas po tayo ng ating Diyos. Tayong mga gumagawa ng mabuti, mga sumusunod sa ating Diyos, sumusunod sa ating mga magulang, tumutulong sa ating kapwa. Ililigtas ng Diyos ang mga umiibig at sumusunod sa Kanya. So, huwag nyo na pong ipagtaka kung paano ito gagawin ng ating Diyos. Para sa Kanya, walang imposible. Kung paano dumarating ang hangin at hindi mapigil, gayon din ang pagliligtas ng ating Diyos sa atin, nananampalataya, na mayroong pananampalataya. So dito kasi sa bayan ng Diyos, nakatutok ang mga mananampalataya o halos ng buong mundo, sa mga nakakaunawa sa salita ng Diyos sa banal na aklat na walang iba kundi ang Biblia. Dahil nga nakapropesiya na ito ayon sa banal na aklat, huwag na nating ipagtaka. Makinig na lamang po ang mga hindi pa gaano kundi nyo pa naintindihan. Makinig na lang po kayo ang nakasulat sa banal na aklat dahil napakahalaga para sa lahat. Dito tayo magkakaroon ng kaalaman tungkol sa ating Diyos. Bubuksan niya ang ating mga espiritual na kaisipan upang malaman natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, na ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. At makikilala natin ang tunay na Diyos na hindi ginawa ng kamay ng tao. Kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan, lalo na ang ating mga kaluluwa. So ito po ang pinakamahalaga, ang pangalawang buhay, ang ating mga kaluluwa. Dalawa lang po ang pupuntahan ng bawat tao, kundi sa langit o impyerno. Manalig at tanggapin po si Jesus, ay hindi ka na mapaparusahan, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan na ating nababasa sa John 3 verse 16. Hindi na natin pakikinggan ang mga
kung hindi natin pinakikinggan ang mga salita ni Jesus. So kung hindi natin to pinakikinggan ang salita ni Jesus sa Biblia, walang pong kabuluhan ang ating buhay. Mabuti pang hindi na tayo nabuhay o pinanganak. Kung hindi natin nakilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sapagkat sa salita ng Diyos, sa Romans 10 verse 17, dito tayo magkakaroon ng pananampalataya ang bawat tao. At hindi ninyo malalaman ang tunay na kaligtasan na nakasaad sa kasulatan. Halos lahat nandito na po at kumpleto na. Kaya huwag palampasin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Huwag nating paniwalaan ang ibang turo. Mag-concentrate tayo sa Biblia na kung saan ito ay nanggaling mismo sa ating Diyos. Ito ang kanyang hiningahan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya buhay po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Na ito po ang ating ipinangaral simula noon hanggang ngayon. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang banal na Diyos ng Israel. So ito po ang saligan ng katotohanan na dapat nating paniwalaan. So huwag po tayong matakot. Ano man po ang nangyayari sa buong mundo. Marami man pong gera o ano pa man, mga lindol. Manalig po tayo sa Panginoong Hesus at tayo ay magliligtas po tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ang mga umiibig sa Kanya kahit kailan hindi niya pababayaan. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Yan po ang kanyang mga pangako sa mga umiibig sa Kanya. Huwag matakot dahil kasama natin ang ating Diyos. Palagi lamang po tayong manalig sa Diyos, manalig kay Jesus, manalangin lagi, magtiwala, lagi tayong lumapit sa Kanya, lagi tayong magdasal, at magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi. Sa gayong giginhawa po tayo at magtatanggumpay sa buhay. Ang gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw, mahalin po natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Salamat po sa lahat-lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Palain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Panginoong Hesus ang magpapagaling sa inyong mga masamang karamdaman. Anumang masamang karamdaman ang meron kayo, hindi kayo makatayo, kayo pilay, bulag, pipi, o ano pa man ang iyong sakit sa diabetes, sakit sa paa, likod, ulo, may cancer ka man, huwag ka mawalan ng pag-asa. Lumapit ka sa Panginoong Hesus sapagkat ang Panginoong Hesus ang siyang the great healer, the great God, the holy God. Siyang simula at ang wakas. Noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa lahat-lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.